Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan, katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Expert's Opinion. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Expert's Opinion. Isa na sa mga karaniwang pag-aaral kung saan maiuugnay ang ating pagkatao ngayon ay sa ating childhood o pagkabata. Kaya naman may isang pag-aaral na nagsasabing nakaangkla pala ang ating paraan ng pakikipagrelasyon o personalidad sa iba mula sa kung paano tayo inaruga noong tayo ay bata pa. Narito ang paliwanag ng mga eksperto sa Expert's Opinion na ito. Attachment styles ng mga tao nakakaapekto sa ating pakikipagrelasyon ayon sa pag-aaral. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. Ikaw ba ay for settle na at handa nang magpakasal? Ngunit mayroon pa ring pangamba sa iyong partner. Upang maiwasan ito at hindi na humantong pa sa hiwalayan, alam nyo bang may mga senyales na hindi kanya gustong pakasalan ayon sa mga eksperto? Kung ano ang paliwanag dyan, panoorin sa Expert's Opinion na ito. 4 na senyales na hindi ka talaga niya gustong pakasalan.
ayon sa eksperto. Are you hearing your wedding bells ringing? O kaya naman ay nasa proseso na kayo ng pag-aayos ng inyong kasal? Yun nga lang, sa kabilang banda, tila ba ikaw o siya ay hindi sigurado kung dapat ba ninyong ituloy ang iyong kasal? Nako, ayon sa mga eksperto, sa pag-ibig at relasyon, baka naman wala kasi talagang forever sa inyo at baka namang pinipilit nyo na lang. Paliwanag ng mga eksperto, hindi biro ang buhay may asawa. Kaya hindi rin biro ang ibigay ang iyong I do. Kaya naman, bago ka pa man humarap sa altar at magpatali sa iyong soon-to-be na sana, pagnilayan mo na ang 4 na mga senyales na ayon sa mga eksperto, ay mga pag-alala na baka hindi talaga kayo ang forever. Simulan natin yan sa number 4. Your efforts are next to nothing. Nag-set ka na ba ng special date, romantic, or unique date? Lahat ng mga kaswitan sa iyong katawan ay binuhos mo na. Pero wala pa rin sa kanyang bottom line. Your effort is totally wasted. Kapag ganyan na ang kinikilos ng mga babaeng plano mong pakasalan, nako bro, payo ko sa'yo, mag-isip kang mabuti kung siya na ba talaga. Tandaan mo bro, kapag naikasal ka sa kanya, wala nang bawian yan. Number 3, lahat na lang ay kasalanan mo na. Kahit siya pa ang may kasalanan, sa'yo pa rin ang bunto ng lahat ng sisi. Wala kang karapatang tumanggi o hindi sumang-ayon. Kahit man bali-baliktarin mo ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang sisisihin. Wala kang laban at wala kang karapatang lumaban. Wala pinili mo yan Number 2, wala na siyang nakikitang maganda tungkol sa'yo. Nagpakagwapo ka na, nagbihis ka ng maganda, pinagsilbihan mo siya, pero ang tingin niya pa rin sa'yo ay isang basura. Ikaw na nga ang nasaktan na natili ka pang talo. Number 1, magkaiba kayo. You don't share the same vision. Yun, ganun kasimple. Kapag nararamdaman mo nang hindi nagtutugma ang iyong mga paniniwala tungkol sa buhay, signal na yan bro. Hindi kayo para sa isa't isa. Tandaan, masakit sa bulsa ang magpakasal. Paano pa kaya ang babaeng papakasalan mo sana ay hindi ka pala matatanggap? Ngayong buwan ng mga puso, marami pa rin sa atin ang dumadaing dahil wala silang kadate. Isa na sigurong dahilan dyan ay ang ating standard sa ating mga magiging partner. O di kaya naman ay mayroon kang karibal sa kanya. Ako, mahirap yan. Pero alam nyo bang ayon sa isang pag-aaral, ang pagiging socially aware pala at mulat sa political issues ang isa sa mga pamantayan na maging partner ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa Expert's Opinion na ito. Valcor Dating, bagong trend ngayon sa paghahanap ng partner ayon sa pag-aaral. Online dating na ang isa sa naging bagong pamamaraan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ngunit sa pag-usbong ng social media, lumawak rin ang mga pamantayang hinahanap ng isang tao katulad na lamang ng emotional intimacy, pagkamulat sa social issues at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ngayong taon umuusbong ang tinatawag na Valcor Dating, kung saan isa na sa mga pangunahing preference na hinahanap ng isang tao sa kanilang partner ay iyong socially aware o mulat patungkol sa usaping politika at isyong panlipunan. Ayon sa huling tala ng 2024 Bumble Annual Report, halos 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing pangunahing hinahanap nila sa isang partner ay may alam at pakialam sa political and social issues. Samantala 84% naman o majority ng mga Pilipino ang nagsasabing ang kanilang potential partner ay dapat namulat naman patungkol sa usapin ng karapatang pantao o human rights. Ayon kay Lucille McCart, isang dating app communication director, ito ay dahil naapektuhan ng ating social environment ang mga pananaw at paniniwala natin sa ating buhay. Habang lumalawak naman ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan, naaapektuhan rin nito ang desisyon nating ginagawa para sa ating mga sarili. Kaya naman paalala ng mga eksperto, mahalaga pa rin na may isang pananaw ang isang magpartner patungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit mas mangibabaw pa rin dapat ang respeto sa isa't isa, lalo na kung may magkaiba kayong values at paniniwala. Ika nga nila, the way through a man's heart is through their stomach. At itong araw ay totoo ayon sa mga eksperto. Dahil ayon sa pag-aaral, ang pagsasalo sa pagkain ng isang magpartner sa date ay maaaring makapagpatibay ng inyong relasyon. Kung ano paliwanag dyan ng ating mga eksperto, alamin sa Expert's Opinion na ito.
Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Hindi lamang sagot sa gutom at cravings ang pagkain, kundi nakatutulong rin pala ito sa pagpapatibay ng relasyon kasama ang iyong partner. Ang pagkain daw ng magkasama o pagsasalo sa pagkain kasama ang iyong partner ay isang paraan upang makatulong na pataasin ang intimacy level at gawing mas romantic ang inyong pagsasama. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Paul Rozin, isang propesor sa psikolohiya sa University of Pennsylvania, ang act of food sharing daw ay isa sa mga pangunahing romantic gestures na ginagawa ng magpartner na nagpapakita ng tanda ng pagiging malapit nito sa isa't isa. Mayroon daw itong 4 na level na magsasabi kung gaano ka-romantic ang isang tao sa kaniyang partner. Ito ay ang no sharing o ang hindi pagbibigay ng iyong pagkain, voluntarily sharing o voluntaryong pagbibigay, pag-share sa pagkain na nabawasan o nakain mo na, at ang panghuli ay ang pagsubo ng mismong pagkain sa iyong partner o feeding. Sa isinagawang eksperimento ni Dr. Rozin, nakita na ang pagsasalo sa pagkain na nagalaw o nabawasan mo na ay mula 74% ay naging 90% ang itinaas na romantic intimacy level ng couples dahil meron na silang physical na contact sa tuwing sila ay nagsasalo ng pagkain. Samantala ang pagsusubo naman ng mismong pagkain o feeding ay ang strongest sign of intimacy sa mga couples dahil nakakapagbigay ito ng mas malalim pang kahulugan sa inyong pagsasama maliban sa pagsasalo lamang sa pagkain. Katulad ng para sa mga kababaihan, nakikita o nararamdaman daw nila ang kilos na ito bilang pag-aalaga sa kanila dahilan upang mas maging komportable sila sa mga lalaki. Samantala para naman sa mga kalalakihan, ito ay nagpapakita ng romantic gesture ng mga babae sa kanila sa paraan ng pagsasalo sa pagkain. Ngunit paliwanag naman ng mga eksperto, ang pagsasalo sa pagkain ay hindi agad na garantiya ng malaking hakbang sa inyong relasyon tulad ng pagpapakasal at iba pa. Kundi ito ay isang hakbang lamang para sa susunod na konteksto ng inyong relasyon. Kaya naman ngayong araw ng mga puso, kung ang pagdidate o pagkain sa labas ang isa sa inyong binabalak, gawin nyo ito ng may pagbibigay kahulugan at taos-pusong pagpapahalaga para mas tumibay ang inyong relasyon sa isa't isa. At syempre ngayong araw ng mga puso, huwag nating kalimutan na batiin ang ating mga partners at sabayan pa ng pagtingin sa kanilang mga mata. Dahil napag-alaman sa isang pag-aaral na hindi lang pala ito basta isang romantic gesture, kundi may mga benepisyong pangkalusugan rin palang makukuha rito. Kung ano pa ang mga benepisyong makukuha sa pagtitig sa mata ng ating mga partners, alamin sa expert's opinion na ito. Pakikipagtitigan sa iyong partner, maraming benepisyo ayon sa eksperto. Ang pakikipagtitigan daw sa iyong partner, lalo na sa may mga long-term loving relationships, ay mayroong mga benepisyong pangkalusugan na makukuha ayon sa pag-aaral. Napag-alaman kasi ng mga eksperto na sa tuwing nagtititiga ng isang mag-partner, nagsisynchronize o nagsasabay ang pagtibok ng kanilang mga puso o ang tinatawag na heart synchronicity. Sa pag-aaral ng University of Colorado at Boulder, 32 couples ang tinest at nakita na ang mga long-time couples ay mas nakitaan ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa kaysa sa strangers at bagong tagpong mag-partner pa lamang. Ito raw ay dahil sa electromagnetic field na mayroon ang ating katawan na nagmumula sa ating mga puso. Dahil sa electromagnetic field na ito, nagpo-produce ito ng emotional energy na dahilan ng pagsisynchronize o pagsasabay ng pagtibok ng puso ng magkasintahan. Fun fact din, ang electrical field ng puso ay 60 times na mas malakas kaysa sa electrical activity na nagmumula sa ating utak. At ang magnetic energy mula sa puso ay 100 times na malakas kaysa sa ating utak. Ilan nga sa mga benepisyong makukuha sa heart rhythm synchronicity na ito mula sa pakikipagtitigan ay ang pagbaba ng tsansang magkaroon ng iba't ibang klase ng heart diseases. Napag-alaman din na ang pagkakaroon ng close at meaningful relationships ay makatutulong na makaiwas sa sakit at magkaroon ng healthy na pangangatawan. Ayon sa Ayurveda University, ito rin ay isang matatawag na social bond na kung saan makakatulong ito na mailayo tayo sa mga gawaing ikasisira ng ating katawan katulad ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at obesity. Kaya naman tuwing araw ng mga puso o kahit sa ordinaryong araw man yan, huwag kalimutan na sulyapan, titigan at kausapin sa mga mata ang inyong partners at sabihing mahal mo siya. Dahil hindi lamang sa mga benepisyong makukuha dito,
kundi para rin sa mas lalong ikatitibay ng inyong relasyon. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan, katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Expert's Opinion. Tuwing linggo, 3:00 ng hapon sa DZRH TV.